welcome sa panibagong episode ng Larga na Podcast, episode 11. At nandito naman muli ang inyong lingkod, Churudy Llamador ng Manila Arena, kasama ang ating mga guest, co-host. Ayan, Jello Osting. At syempre, your one and only Mark Monreal. Oo. Welcome no, sa ating panibagong episode ng ating Larga na Podcast. Kasama nyo, Tris Llamadores. Yes, so... Talaga naman. At pakilala na rin natin kung sino ang ating guest ngayon dito sa ating episode 11. Walang iba, kundi ang GAP President ng Zambales and Bataan, Mr. Jerry George. Yun. Magandang araw. Ayan, magandang hapon, Boss Jerry George. Magandang hapon din po sa inyo. Sa mga nanonood, magandang hapon po. Yun, magandang hapon, magandang araw. At recap lang natin mga partner, yung ating mga ginanap na event sa arena. Nung last Saturday, no, yung palaban ng ating Charlie's Angel. Maganda yung palaban, magaganda pa yung nagpalaban. Talaga naman. At sobrang higpit ng laban, partner. So, dalawa yung nag-champion, no? Ilan? Dalawa. Out of 48, 48 entries ito, dalawang nag-dominate ng event na to. So, congratulate na rin natin yung mga nag-champion. Nandyan ng 8 brothers. May palaban sila August 27, 7 stag, 55K pot of Mr. Mengo Cante. Total score of 5.5 points. Abang-abang din yan. At syempre, with 5.5 points din, yung actor Tommy ng ating Actors GF at ni Mayor Tom. Ito ang mga bisita natin. Ito yung mga bisita ng event ng Charlie's Angels. At ito, masaya to sila nung nandun sila sa kabilang gilid Masaya sila na... Bigyan rin tayo nun. Tuwa si Boss Matet. Si Boss Matet. Nung nag-champion. At sige, imbitahan na rin natin sila dun sa mga upcoming events ng natin. Yes, yan. Yung ating event elimination, set A and B on July 16. Araw po yun ng Wednesday. At ang araw po naman ng Sabado, yung ating July 19. Ayan, 3-stag elimination din po yan. Sa July 23 naman ang ating semifinals ng set A and B. Ayan, 3-stag din yan. Sa MDC natin ito, sa 2025 Master Breeders' Cup. August 9, ang 3S elimination set C and D. August 20 naman, araw ng Wednesday, ang susundan yung ating set C and D rin, no? Ng ating 3-event elimination. At syempre, yung ating semifinals naman ng set C and D on August 23. Araw po yun ng Sabado. At kasunod niyan, August 29, araw ng Friday, no, yung ating 5-stag pre-finals. Yun. At syempre, yung ating grand finals naman ang inaabangan ng lahat. Sa August 30 naman ito. Magkasunod tong na to, ano? Friday and Saturday, partner. Talaga naman, more than 30 million lang naman. At muli, inaabangan ng karamihan ito. One event ulutan ng masa July 27, araw ng linggo, kung saan 8,000 per win, 3,500 ang minimum bet. No pot ito mga senyores. Ang ganda niyan, naaabangan talaga yan. Talagang pangmasa, no? Pagkakataon na rin nila yan para mapagbitaw sa Manila Arena. Yes, ito naman, ang ating double down, 2 hits ulutan sa July 28 naman ito, araw ng Lunes. Ito, napakaganda ng pa-premium nito. 50K every champion, 5,500 ang minimum bet, bearing to bearing, 40,000. At pag isa lang ang napalaban, 5,000 naman. No pot money rin yan. No pot money. So, ayan yung mga event na aabangan sa Manila Arena. Pero mamaya, itatakal natin kung ano yung mga mechanics, kung paano sila sasali. At muli, pakilala natin ang ating guest ngayon sa episode 11, Mr. Jerry George, GAP Presidents ng Bataan and Zambales. Magandang araw, Boss Jerry George. Magandang araw din sa inyo. Magandang araw din sa mga nanonood ngayon sa Larga na Podcast. Yes. Ayun, so kilalanin natin ang ating guest for today. Ayan, saan nga ba? Taga saan nga ba si Boss Jerry George? Ako po ay taga Olongapo City, Province of Zambales. Ayun, so... Mas kilalanin pa natin. Mas kilalanin pa natin. Kasi yung ibang mga idols natin, nagsimula sa baba hanggang sa makapunta dito sa sports natin. Saan po ba nagsimula yung ating Boss Jerry George? Ako po ay handler gapper ni
Ambassador JB Magsaysay JB. noong araw. At ngayon po ako po yung nagpapasabog ng Sambales. So, Handler and gaffer. Yeah. kailan tayo nag-start sa ganong trabaho? Boss Jerry? Actually, natuto ako sa lolo ko. Mm. Akong kasama ng lolo ko nung siguro mga 12 years old, 13 years old, Ay, talagang batang-bata, ano? Parang si Amo. Si Amo naman kasama niya, papa niya. Oo. Si Boss Jerry naman. Diyan, lolo. Diyan nag-uumpisa yan eh. Yung impluensya ng mga lolo, mga tatay, mga ganun. Mga kaibigan. Mga kaibigan. Yung pasama-sama na yun, talagang doon na, nakahiligan mo na, Boss Jerry. Oo, kasi maagang namatay yung father ko. Ang nag-alaga sa amin, yung lolo na namin. Eh, ang lolo ko talagang sabungero. So, ako ang laging kasama sa sabungan. Paano ka natutong maging handler? By experience eh. By experience na By rin. experience lang. Oo. Ganun din sa pagtatari. Sa pagtatari, nung ako, nakikita ko, maganda rin palang hanap buhay itong pananari. So, nakita ko, doon sa mga kaibigan ko, sa tumatari sa mga manok namin, pinag-aaralan ko. Ngayon, nung tumari ako, nung una, lagi nila akong kinokontra dahil alam nila baguhan. Pero pagdating ng araw, nakikita nila nakakamatay din. Ayun, magkakakampi na rin kami. So, bukod dun sa pag-aaral mo sa pagtatari, Sir Jerry George, paano ba matuto? Gaano ba kahirap matuto magtari? Kasi kung titignan mo, yung mga may bilang yan eh, di ba? Pero Self-learning ba o may mentor ka rin? Self-learning, tapos nagtatanong-tanong din sa mga magagaling tumari. Yung mga, may tinatawag sila ng mga class A na mananari sa bawat probinsya. Meron talagang magaling tumari. Meron talaga. Ano siya, yung nag-aral ka nun, Boss Jerry, sa manok talaga mismo, kumuha ka ng manok, o meron kasi may napanood ako, nag-aral siya magtari, doon lang sa paa lang eh, yung paa ng manok, isang pirasong paa ng manok, doon siya nag-aral magtari. Ikaw ba, talagang doon na mismo sa manok na talaga? Ako, ang ginawa ko nung una, doon sa mananari namin, ako nagkakalas ng tari, ako nagbabaklas. Pinag-aaralan ko kung ilang ikot yung sapin, yung tali, tsaka kung paano yung pagkakasa ng tari. Doon ako natuto. Based doon sa experience mo, boss, may pagkakaiba ba yung pagtatari noong unang panahon at saka ngayon? Oo. Malayong malayo. Kasi nung araw, halos lang normal lang yung pagtatari. Ngayon, pag kumabit ka ng tari ngayon, kumbaga sa may pectus na eh. Napaka-komplikado na. Medyo pagpangit ang paa ng manok, mahirapan ka na rin. Dahil yung tari ngayon, ibang kabit kaysa nung araw. Ilang laban nung nakamit mo yung pagtari mo na ipanalo? Unang tari ko panalo kaya nasiyahan ako. Sabi ko ayos Parang beginners lang. Pero may mga panahon na pagtari mo, nakadapa na yung kalaban, aabutin ng 10 minuto hanggang sa tumabla, hindi napapatay yung kalaban kahit sa maraming anong palo. Pero lahat, nai-improve. So maganda naman yung kitaan ng pagiging gaffer. Oo, maganda. Lalo na pag nag-champion. Oo. Yung mga aspiring gusto maging gaffer dyan, talagang pwedeng yung tutukan yung pag-aaral ng pagtatari. Pwede rin siguro ay magpaturo kay Boss Jerry George. Lalo na ngayon, sobrang may panonood ka na Meron na sa YouTube, meron sa TikTok. So, ibig sabihin hanggang ngayon, boss, ikaw pa rin yung nagtatari doon sa mga... Hindi na. Binigay ko na sa mga kaibigan ko yung pananari. Pero may time pa rin na sa laban mo, ikaw yung tumatari. Pag walang mananari, walang masamang mananari, mauobliga ka ng tumari. Yun ang magandang no? So, paano ka... tanong muna natin kung si Boss Jerry George ba ay breeder or buyer? Both namimili ako ng manok, at the same time, nagbe-breed din ako. So, paano ka na-start dun sa pagkakaroon ng farm, pagbe-breed?
Ay, kasi sa dami ng laban, obligado, magbibreed ka. Mas masarap din kasi yung meron kang breeding pa konti-konti. Iba yung saya pag nanalo yung breeding mo. Totoo yan. So, paano ka nag-start? Ilan yung minimum na breed mo nung una kang nagbi-breed? Nung una, ano lang pa konti-konti lang, mga pa 50-50. Ngayon, mga 200 na. Marami rin. Marami na. Sa isang taon, 200 sa isang taon. Nasabi mo, boss, ikaw ay isang breeder, ikaw isang buyer. Ano yung advantage ng pagiging breeder? Yun nga, yung pag nag-breed ka, yung saya nandoon pag nanalo. Ngayon, pag buyer ka naman, antimano, magagaling na yung pipiliin mo. Kasi pag nag-breed ka, marami pa rin hindi magagaling na lalabas eh. May selection pa rin talaga. May selection talaga. So ito, maraming gustong matuto kung paano, syempre maraming bumibili ng manok, yung mga, especially yung mga cockers. Ano yung mga nagiging criteria ni Boss Jerry doon sa pagpili? Pagpili ng mga manok na bibilhin. Ako sa pagbili, trial and error din. Kailangan hiyang ka dun sa bibilan mo ng manok. Tama. Gustong-gusto mo yung manok, sa kilos nila, sa palo nila, nandoon. Pero pag nilaban mo, minsan lamang din sa talo eh. Meron namang nabili mo, simple-simple lang. Tingin mo, ay, okay na to. Pero yun ang pa nagbibilang ng panalo. Kaya ang pagbili ng manok, hiyang-hiyang lang din. So nakadepende na rin sa taong bibili. Kung saan ka hiyang, doon ka bibili. May na-encounter ka na rin ba na magaling sa bitaw? Pero nung nakabitan ng bakal Nag-iba na. Nag-iba na yun. Marami na. Kasi kaming mga mananari, ang unang tinitingnan namin, yung tindig ng manok. Importante. Yung tuhod ng manok. Kasi pag hindi maganda yung tayo ng manok, hindi mo nabibilin yun eh. Kasi mananari ka eh. Yun yung criteria mo sa physical appearance ng isang manok. Pagdating naman sa mga bloodlines, Boss Jerry, ano ba yung mga favorite mong bloodlines? Ang bloodlines ko lang na kinukuha, unang-una, sweater. Ang sweater ko, dalawang klase. Sweater na nanggaling kay Idol Nito Mendoza, yung Golden Boy niya, at saka yung 5K ni Boss Paulo Malbar. Tapos meron akong hatches, isa lang, Gilmore lang, kay Boss Pau. Tapos, bulik. Yung bulik ko kasi, galing din kay Idol Nito Mendoza. Ang sabi niya sa akin, yung bulik na yan, wag mong i-cross sa ibang sweater, kundi sa Golden Boy lang. Yung kay Boss Pau din, yung 5K niya, cross mo sa Gilmore, okay na. So, yun yung mga favorite bloodline mo. Tsaka yung puti na nanggagaling kay Queen of Bataan. Okay. Yun, bumibilang ng panalo talaga. So, ibig sabihin yung mga favorite bloodline na yan, boss, yun din yung mga ginagamit mo sa materials sa pagbibreed. Oo, materials sa pagbibreed. Yung gumamit ka ng sweater. So, saan galing yung sweater na ginamit mo pang breed? Yung sweater ko, nakakross sa bulik ni Idol Nito Mendoza. Yung Golden Boy niya na sweater, sa bulik ni Nito Mendoza. Ngayon, yung sweater ko na 5K, nakakross din sa Gilmore ni Boss Pau. So, ikaw mismo yung personal na nagse-select ng mga breeding materials? Pumupunta ako sa farm nila, pero sila na namimili eh. Kasi kailangan pag bumili ka ng manok, yung bibilan mo na mga breeder, tapat. Tama. Importante yan. Yun ang kailangan doon. So, once na ibibreed mo na, ano yung mga magiging step by step na bago mo isa lang yung mga breeding materials? Ay, pa-priming muna natin. Yun ang, paano ka pumili ng hen tsaka ng rooster? Ako, sa pagpili, sila Boss Pau na tsaka si Idol Nito na ang pumili para sa akin eh. Kasi alam na nila yun eh.
Ayoko na yung mag-trial and error eh. So, kumbaga sa'yo na lang ipapriming mo na kondisyon yung... Kasi hindi lang sa laban kinukondisyon yung mga manok kundi sa breeding din bago may breeding, importante yan. Kompleto bakuna rin sila para maganda talaga yung labas ng mga anak. Tama. So, nag-produce ka ng mga ilang peraso. Ilang peraso doon, ilang sisiw yung na-produce mo. Ngayon, nasa 200 yung mga cockerels ko. Marami, no? National hanggang late born na yun. Wala akong early bird. Napakarami. Tsaka, doon sa sweater mo, boss, ano yung pinaka nagustuhan mong karakteristik? Yung galing kay kay Sir Paulo. Ay, malalakas sa itaas. Pag bumangga talaga, bigay yung paa. Kahit sa bitaw lang. Tsaka, sa dami ng nilaban ni Boss Pau tsaka ni Idol Nito, nakikita ko sa gitnaan, maayos. Kaya doon ako sa kanila kumuha. Usually, matatalino talaga ang mga sweaters. So, doon naman sa nabanggit mong Gilmore Hatch ni Sir Paulo Malvar, ano yung pinaka-characteristic nun? Malakas din sa taas yung manok niya kahit hatches Tapos sa lupa, malakas din pumalo. Kaya pag yung silang kinross mo, kumbaga sa kumpleto na wala ka nang hanapin pang iba sa palo. Kasi dati kompletos Ricardos na. Dati kilala ang mga hatches bilang mga ground fighter. Sa ilalim, matitindi sa ilalim yan. Ngayon talagang meron na, umaangat na rin yung mga hatches natin. By observation din na na rin yan pag-aaral. Tsaka maganda yung composition. Kung lala mo yung kaibigan natin nun, si Tata Mike ba, paborito niya yan Alin? Yung mga hatches na ganyan. Gusto niya yung mga bumibada sa ilalim. Maganda yung mga, yung pag-i-infuse, kumbaga. Doon naman tayo sa bulik ni Boss Nito. Yung bulik ni Idol Nito, nakikita ko kasi pag nilalaban niya yung mga bulik, lalo dito sa Manila Arena, pag nanalo, super. Ngayon, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng bulik. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng bulik. Pero, dito mo lang i-match yan. Dito mo lang i-cross yan sa Golden Boy. Kasi pag sa 5K mo kinross yan, hindi magninik yan, sabi niya. So, ibig sabihin, may mga naging mentor ka rin talaga, boss, bago ka mag-breed. Yung mga kinuhanan ko ng manok, sila mismo. Kung sino yung kukuhanan mo ng manok, yun din yung magtuturo sa'yo kung saan mo i-cross. Kaya talagang may, importante ang compatibility nung... Tsaka sinasabi ko nga sa'yo, dapat ang kukunan mo ng manok, kaibigan mo talaga. Nagsasabi ng totoo. Tiwala ka talaga. So, ayaw mo talaga ng error, boss? Mahirap Parang ang tagal Mag-breed ka. Ilang buwan yung aantayin mo, uulit ka na naman pag may error. So, kailangan, dapat pagka-breed mo talaga, medyo perfecto. Kasi sa bagay, yung mga hinihinga ni Sir Jerry George ng idea tungkol dun sa pagbe-breed, katulad nila Sir Paulo Malvar, Nito Mendoza, talaga na mga veterano na rin. Hindi ka na magdadalawang isip na alam mo na talagang subok na Sabi nga ni Boss Paulo, may resibo. May resibo. May resibo. Yun ang maganda doon, yung resibo. Doon sa nabanggit mong whites ni Madam Queen of Bataan, ano naman yung pinaka-characteristic? Yun yung pinaka-nagustuhan mo doon, boss? Yung puti niya, maraming kumukuha Pero akong unang gumamit ng mga puti nila. Ano ba yung composition na itong white na to? White lemon. White lemon. Oo. Yung pag nilaban mo siya, ayaw magpasugat. Yun ang characteristics nun. So, isa sa mga nagustuhan mo yun? Yun talaga. Tsaka nilalaban ko talaga ng gitnaan yun, maski nung araw pa. So, yung mga bloodline na to, boss, early maturing ba itong mga to? Early, tsaka pagulangin mo, isa lang ang laro nila. Talaga? Oo. Yun ang maganda. So, ibig sabihin, lahat ng pinagkukuhanan mo, yun na rin yung mga ginamit mo dun sa mga nilalaban mo hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So, ikaw ba, boss, nagko-commercial breeding ka rin? I mean, willing ka ba mag-share sa mga gustong kumuha sa'yo?
O pang personal lang talaga? Oo. Sa totoo lang, yung manok, pinamimigay ko lang eh. Pag nanalo sa sabungan, may nanghingi, binibigay ko na eh. Abangan natin yan. Si Boss Jerry George. Abangan natin. Basta, Ako mauuna. basta pag yung may nauna, minsan nga, mga manok ng kaibigan ko, super manalo. Pag sa sabungan ko nilalaban, sasabihin ko sa kanila, o sino may gusto nito? Magtataasan na sila ng kamay kung sinong una makakuha. Sa kanila na yun. Ayun naman Kasi pala hindi ako eh. madamot sa manok eh. Ayun naman pala Ano eh. mo, pwestuhan na to. Paunahan na Isa lang naman yung pwesto ni Boss Jerry George eh. Dito sa pwesto malapit sa natin. atin eh. Tas dun sa dulo, yung yung kung saan tayo nagkakasa. Dun lang naman yun eh. Ikot lang yan. So, bilang breeder and buyer boss, o kaya breeder na lang din, sabihin na natin bilang isang breeder, ano yung may advice mo doon sa mga naghahanap ng source ng breeding materials? Sa mga namimili ng breeding materials, unang-una, kilalanin yung mabuti yung binibilan nyo. Tama yan. Pangalawa, sinasabi nila, lumalaban sa gitnaan, okay din yun. Pero ang number one talaga, kilala nyo yung breeder na binibilan nyo. Kasi karamihan sa breeder, hindi nagsasabi ng totoo. No, Kailangan, kaibigan mo talaga. Maraming ika nga eh. Maraming breeder, klase ng breeder ngayon eh. May Facebook breeder na rin eh, no? Oo, yun ang So, ibig madalas. sabihin, kasi pag may tendency, boss, na halimbawang hindi mo kilala yung breeder na pinagkukuhanan mo ng mga materials, may tendency na ililigaw ka nila dun sa mga sa mga lalabas. Meron nga ako nakausap na doktor. Sabi niya, karamihan sa mga breeder, sinungaling. Sinungaling. Meron Kasi hindi ibang- naman nila ibibigay yung alas nila na talagang yun ang breeding materials nila eh. Pero kung talagang kaibigan mo, hindi ka nila ililigaw. Ibibigay niyo yung best Tuturuan of the ka pa best. nila. Meron kasi parang makabenta lang eh. No? Oo. Yung iba, ganun yung diskarte eh. Yun yung advantage dun sa mga kaibigan na pinagkukuhanan. Kailangan kilalang kilala Bibigyan ka na ng alas, may kasama pang pangaral. Tama. Kung saan mo i-cross yung mga ganito. Yun. Saan ba matatagpuan ng mga viewers natin yung farm ng ating Boss Jerry? Saan ba yung location niya? Sa ngayon, dati, ang manukan ko sa Laguna. Laguna. Oo, sa San Pablo. Ngayon, dinala ko naman sa Zambales kasi nga, wala na rin ganong laban sa parteng Laguna, Batangas. Kaya nagko-concentrate naman tayo dito ngayon sa Zambales. Laguna to Zambales. Zambales. So until now, boss, nasa Zambales na yung pinaka-farm nyo. Oo, sa Zambales na. So ano yung advantages and disadvantages ng from Laguna to Zambales? Zambales. Malaki. Kasi sa San Pablo, gaganda ng lugar. Magaganda yung lugar, yung Carabao grass, talagang buhay na buhay. Dito sa Zambales, marami pa rin buhangin. Malaking Dahil factor nasa ba yung lahat. location, yung temperatura ng lugar doon sa mga manok na Oo, malaki. natin? Malaki. Kasi mapapansin nyo, minsan, pag lumaban ako dito sa Manila Arena, yung manok ko, minsan, pag sariwang-sariwa yung balahibo, ibig sabihin sa Laguna galing yun. Kasi iba yung klima doon. Oo, ngayon, pag dry, sa Zambales galing. Kasi Kaya- medyo mainit sa Zambales. Napansin ko rin pagka parang bulubundukin yung location, maganda yung balahibo. Oo. Pag bandang northern na, mga mainit na lugar na, medyo dry na. Mabilis mag-dry. Mabilis mag-dry usually. Gawa na rin ng siguro ng mga may buha-buhangin yan. Tsaka mainit talaga sa bandang norte. Ayun nga, Boss Jerry, bilang GAP President ng ating Batan at Zambales, ano ba yung ating mga duties and responsibilities? Kailangan maging maayos at pagandahin mo palalo ang mga pagbabanding sa ating mga lugar. Paano natin ma-maintain yun, yung integrity ng ating banding team? Unang-una sa mga tao. Kailangan yung mga banding team natin may maayos sila at hindi nasusuhulan. Yun ang number one. At syempre, as a GAP president, may mga na-encounter kang mga problema. No, Boss Jerry.
Paano mo nasolusyonan yung mga ganong encounter? Dati kasi, pag may mga problema, sumasama ako eh. Gusto ko kasi makita yung actual. Yung actual nilang pagbabanding, kung tama ba o mali, yung kriteryang binibigay ng ating opisina, kung sinusunod ba nila, kailangan susunod lang tayo sa opisina. Kung ano yung criteria, yun ang dapat nating gawin. So as AGA-president talagang hands-on ka doon sa kailangan. pagtutok? Kailangan lagi nakamonitor yan. Kasi minsan, 2 team yan. Sa isa, sasama ka, sa isa, hindi. Kailangan, lagi nakamonitor yan 2 team na yan. Kung anong ginagawa nila, kung mayroon ba silang na-encounter na hindi maganda. Kasi kadalasan, minsan, maraming reklamo dyan. Unang-una, sasabihin nila, bakit magkakapatid lang to? Ito natanggap, ito hindi. Tama. Kasi bumabase tayo sa criteria eh. Yun ang kailangan nilang ipaliwanag sa mga breeder. Kasi pag wala tayong criteria, wala tayong susundin. Tama naman. Kaya kailangan sumunod lang tayo. So ikaw talaga nag-aayos, boss, kung halimbawa may problema sa banding team. Totoo yun. Kasi karamihan sa mga breeder, pag nagkaroon ng problema, hindi lang naman sila yung mga banding team kinakausap, tatawag din sa iyo yun. Kung may problema, kung may nagawang mali dun, kung may nagawang mali yung mga banding team mo, yan, yung mga banding team, di naman perfecto yan minsan. Lalo nung kasagsagan ng pandemic. Siyempre, sa pagod, sa dami. Minsan, di na rin nakakapagbitaw ng hindi rin magandang salita. Doon na lang tayo nagpapakumbaba. Kakausapin natin yung mga breeder, pasensya na po. Dahil medyo mga pagod na yung mga tao natin, kung may pagkakamali. Ako na humingi dispensa sa inyo. Sa bagay, talagang hindi yan makikipag-usap dun sa baba eh. Rekta na agad yan sa taas para maayos yung problema. Opo. Ayun, Boss Jerry, masasabi mo ba na ang WPC ay fair at may integridad kumpara sa dati mong experience kapag nagbaban ka ng mga khaki rails? Opo, totoo po yun. Ang WPC, fair po talaga. Paano, pwede ba nating elaborate yan, boss, kung paano naging fair yung WPC sa banding? Kasi pag nagbabanding kami, binibidyo pa namin, inaano ng opisina yan. Video nyo. Kung may problema, sabihin nyo agad sa opisina at nang masolusyonan agad. So ibig sabihin, hindi lang ikaw yung titingin, pati na yun sa opisina. Siyempre. Ultimatum, nandun din sila nakatingin. At saka meron tayong mga pinadadalang galing sa national. Sila mag-approve kung pwede o hindi. Hindi lang yung tao ko. Kasi kadalasan yung mga tao natin sa probinsya, lahat ng breeder kilala nila yan eh. Tama. Ngayon, kung may galing ng national, sila mag-a-approve o kung bagsak o hindi, yung mga kakerels mo. Gaano ba kadami yung ano natin, boss, na nababandingan dun sa Zambales and the... Ngayon, sa totoo lang, mas dumami ngayon ng mga kakerels na binandingan eh, compared dun sa nakaraang taon. Nakaraang taon, nung pandemya pa yun, boss? Oo, halos... nung pandemya, madami na rin. Pero ngayon, halos dumoble. Lalo sa national. Sa national, sobrang dami. Pati yung mga members natin. Yung members natin nadagdagan. May umaalis, pero kadalasan may nadadagdag. Nung nag-start kayo, usually, ilang member? I-compared mo sa mga sumaling member ngayon? Nung pandemic talaga, sobrang dami. Halos hindi matapos. Kaya nagtulungan kami ng Gaptarlak sa dami. Hindi na kaya ng isang grupo. Tapos nung nagkaroon nga tayo ng advance pot money, nabawasan, kumonte. Pero ngayon bumabalik na. Nakukuha na nila kung bakit may advance pot money. Ano yung naging struggles mo doon, boss, nung nag-uumpisa kang bilang GAP president ng Bataan Zambales? Mahirap. Kasi tumatawid pa kami ng ilog para magbanding. That time, pandemic pa. Nung pandemic pa. Tapos, mahirap dumaan sa mga checkpoint. Tama. Kaya, lahat ng pasikot-sikot,
Napunta Yung mga namin, shortcut. oo. Kasi may mga checkpoint yung mga Pag may ATM checkpoint, dati. Pandemic time sasabihin ng breeder, hindi kayo makakapasok dyan, may checkpoint dyan, dito kayo dumaan sa shortcut. Doon makakapunta kami. Sa tulong din ng mga breeder na gustong magpaban. Tulungan lang talaga para sa mga breeder at mga nagbaban. Oo, totoo yun. So yun yung pinaka-struggles mo doon, boss. Oo, yun lang. So boss, ano yung future plans mo? Ano yung mga plano mo para mapabuti pa ang GAP Bataan at Zambales? Pinakamaganda siguro yung mga members natin, bigyan natin ng importansya. Kung may mga kulang sila sa manukan, mayroong silang kailangan, pag nagsabi sila, tinutulungan naman natin. So siguro pwede nating imbitahin yung ating yung mga gustong sumali sa ating GAP Bataan Zambales, pwede natin silang imbitahin, yung mga breeders, members natin. Lahat ng gustong sumali at mag-member, open po lahat dito sa WPC, sa MBC. Lahat po, welcome na welcome po kayo sumali dito. So, boss, yung mga contact number sa mga gustong sumali at magpa-member dun sa GAP Bataan Zambales, may mga contact number ba tayo masasuggest o pwede nilang tawagan? Meron. 0966-354-8043, KC. So, yung website, boss, ng GAP? www.gap.ph. Yun. So, mga nais pong magpa-member ng magpa-banding dyan sa Zambales and Bataan. So, kontakin nyo lang po yung nabanggit ng ating Sir Jerry George. George. Sa screen yun para makita nila. Tsaka partner, hindi lang Bataan at Zambales ang merong GAP. National yan, buong Pilipinas. National yan. So, kung gusto nyo magpa-member, makikita nyo yung mga contact numbers nila sa ating GAP website, ang www.gap.ph. Diyan yung mga contact numbers ng ating mga GAP president sa mga area. May mga designated chapter president sa buong Pilipinas. So, at ito, ang pinaka-tanong ng karamihan sa nilabas nating mga ads nung nakaraan pa, no? So, ito, totoo ba, boss, ang ulutan sa Manila Arena? Totoo yun. Totoo. Yan, nasagot na. Kasi daming nag-aabang. Daming ding natuwa. Nung nakita nila yan nung pinost natin, daming natuwa. Ang daming inquiries talaga. Hindi magkamayaw sa mga nagtatanong dahil maraming excited. Alam mo naman, Manila Arena, sabungan ng mga superstar. Kasi may mga kaibigan tayo na ilang piraso yung manok na hindi nila pwedeng ibangga kagad dun sa mga sa mga malakihan So sinusubok nila dun sa mga ulutan-ulutan lang. So nagkaroon tayo ng ulutan dito sa Manila Arena, magsisimula ng 27. So, ano yung mga detalye nito, boss? Yung 1 sa 27, magdala ka ng manok mo, pag nilaban mo, may 8,000 per win ka agad. Maganda 8,000 per win. Walang pot money. Walang yan. Walang pot money to, boss? Walang pot money, walang leg band fee, wala lahat. So, yung minimum bet, ang minimum bet natin is 3,500, ang pinakamababa. At meron tayong cash ban na 3,000. Just in case na umayaw yung kalaban, may 3,000 ka. Ayun. So linawin mo lang, partner. Yung ulutan natin sa darating na 27. So, meron siyang premyo na 8,000 per win. Napakaganda niyan. No pot. Walang pot money. Magdadala ka lang ng manok, iuulot mo lang. So, 3,500 yung minimum bet. At may cash ban tayo na 3,000. 3,000. So, yung cash ban naman na yun, saan mapupunta yun? Anong boss? Mapupunta yun sa kalaban. Sa kalaban, pagka umatras. Oo, pagka umatras yung kalaban. Pero, natin, i-implement natin, wala talagang ayawan. Mas maganda. Mas maganda yun. Mas ma-maintain natin, partner, yung magandang laban sa arena pagka ganun tanong ko lang din, anong oras ako pwedeng pumunta ron at mag-ulit? Ang ulutan is 5 to 7 ng umaga. Tapos ang start natin, 10:00 ng umaga. Yun na yung unang procedure natin. Magdadala ka ng manok, 5 to 7, pipila ka.
Oh, After- uulot mo muna. Ulot Oo, mo 5 to muna. 7 ulot. After maulot, Ano na, pipila mo na hanggang 7 o'clock. Ano ba yun? Pila. Pag ako ba, Boss Jerry, naulot ako. Una akong naulot. Ano na ba ako? Fight number 1 na ba Ay, kagad ako hindi. doon? Oh, kasi kailangan may mechanics tayo dyan, boss eh. Ang gagamitin natin para maiwasan natin yung nakapila agad sila, ruleta ang gagamitin natin. Ayun. So, Tama, ibig tama. sabihin, mag-aantay pa rin, no? Para, Oo. para pair yung ano natin. fight hindi. number mo, bunot mo. Oo. Fight number mo, bunot mo. Oo. Halimbawa, Mas pag maganda naulot yun. ka ng maaga, ay bubunot ka ng numero. Okay, iikot mo, ruleta yung atin eh, tambiolo. 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 Yun ang Tambiolo maganda. system. Ngayon, kung ano yung maganda. lumabas na ping-pong ball doon, yun ang fight number. Halimbawa, fight number 5 yung na ano, di fight number 5. Oo, Para, para fair meron lahat kasi eh. siguro para fight number 1 tayo, sa labas pa lang, mag-ulot na Hindi tayo. porkit nauna kang maulot. Akala mo first fight ka na. Hindi. Bubunutin mo yung fight So, number ang mo. kagandahan dito, boss, Oo. patas yung ano doon. Walang favoritism doon. Walang kaibigan-kaibigan. Walang palakasan system. Walang palakasan system. Kasi tambiolo eh. Kahit maulot ka ng maaga, pwedeng mapunta ka doon sa dulo. Oo, yun yung ano. Yung ano nun, Boss Jerry, yung cockhouse. Libre ba? Yung cockhouse? Libre ang kakaos, libre ang parking. So, after mo makabunot ng fight number, kakaus ka na. Diretso ka na doon. So mag-uumpisa ba talaga, boss, doon sa ulutan muna o may registration, magpapa-register muna tayo? Papalegban. Papalegban muna. Papalegban muna, tapos ulot. Saka iulot. After na maulot, pwede Sa tayong ano na? tayong umakyat sa taas doon sa cockhouse na. sa cockhouse. Libre po ang cockhouse, mga senyores, na yung mga gustong mag-ulot lumaban sa Manila Arena sa this coming 27. Yun yung pagkakataon para yung isang kaibigan natin, hindi ko muna sasabihin yung pangalan. Excited na eh. Ay, sabihin mo na, si Anthony Abod. Gustong gusto niya. Gustong gusto na. Sabi ko, pwede kang magbitaw dun. Kaso, dapat nakapostiso ka para maganda yung kuha. Kasi may camera tayo eh. Oo, may camera. Kung naka-camera ka, pagkakataon mo na rin yun. Kasi kung ano yung nakikita nila dun sa Derbies, kasi may mga LED yan, may mga camera yan, lahat. Magandang production natin dyan. Sabi ko, magpagawa So, ganun din. Ganun din sa ulutan. So, kailangan decente rin tayong magbibitaw. Siyempre, mas maganda na yun. maganda. Makikita mo yung Mas sarili mo. maganda. Tapos nanalo ka pa. Makikita ng mga kaibigan mo. Uy, ang ganda ng suit mo. Tapos nanalo pa, di ba? Kung pwede, magbarong eh. Yun ang abangan natin. Baka mamaya, Baka ulutan meron. niya, may magbarong. Naka-Americana. Usually, yun, nakikita Pero, ko. okay lang naman siguro nakachinelas. Kasi ulutan lang naman. Tama ba ako, Boss Jerry? Oo, okay lang na nakachinelas tayo, pero bawal lang nakasando. Kahit t-shirt. Wag lang t-shirt sando. lang. Bawal lang nakasando. Bawal ang sando. Kung gusto niya magbarong, pwede magbarong. Pwede, oo. Basta wala lang sando talaga. Bawal lang sando. So, Boss Jerry, ano yung expected natin na start ng natin ng laban? Alas 10 ng umaga. Alas 10. So, from 7, may time pa magpahinga. Yung mga manok. Kailangan. Kailangan natin magpahinga kasi meron tayong programa. Ayun. Nakaprograma yung Programa laban natin. So, maganda. May kita na kagad nila kung sino yung susunod na laban. Talagang organized itong ating ulutan. Ano? At dun sa susunod naman na event natin na Magkasunod yan eh. Sunday, Monday. July 28, boss. Oo, yung ating double down. Oo, yung Two 2 hits. hits sulutan. So, same mechanics pa rin ba to? Yung detalye ng Ang laban? 2 hits sulutan natin, sa totoo lang, tong ulutan natin, dinisign to para kumita yung mga nagmamanok. Kasi sa 2 hits sulutan, alam nyo naman, pag naghahanap buhay ka dito sa Manila Arena, pwede kayong tumaya ng draw. Kung just in case na nanalo na yung una nyo, tumaya kayo ng draw para makapag-insurance kayo. Meron tayong draw, di ba? Meron. So, magkano yung premyo na itong 2 hits ulutan, boss? Sa 2 hits sulutan, kada dalawang panalo, 50,000 eh. Aba, napakalaki. 2 manok lang yun, ha? Oo, ngayon pag
bearing to bearing kayo, parehas kayo para champion, 40,000. Ibig sabihin, bearing to bearing. So, ibig sabihin, may magcha-champion eh. Kung parehas para Parehas pa champion champion kayo, yun. 40,000 lang. Oh, Imbis na 40,000. 50,000, 40,000. 40,000. Okay. Ang kagandahan nito, 5-5 lang yung minimum. 5-5. 5-5 yung minimum na. 5,500 lang po yung tsaka, minimum bet. walang ayawan. Ito mas maganda talaga. Oo, walang ayaw. Para fair sa lahat. Oo. So, ito ba, boss, may cash band din ba ito? May cash band din tayo ng 5,000, pero wala tayong ayawan. Walang ayawan. Oo. So, ibabalik naman sa kanila yung kung lumaban Ibabalik. sila. Makukuha Hindi pa rin pwedeng nila balik kasi pera nila yun. Oo. Tsaka kagandahan daw dito, tama ba, Boss Jerry? Yung premyo, makukuha ka Oo, agad. makukuha agad. So nakasabit. Pagka-champion mo, makukuha agad. Pwedeng nakasabit, pwedeng kunin sa kaha kasi malapit lang naman Sa bagay. yung kaha. Oo, tama. Mas maganda pa. Yun, maganda, Kasi yung kuha agad. kuha agad. Hindi May hindi nabanggit ka- papatanggalin. Pera na agad eh. May nabanggit ka nga sa akin, boss, di ba, na isasabit parang dun sa taas Mas maganda na kung nakasabit. para Yung pagka excitement. panalo, Oo. bunot kagad. Karamihan kasi pag ganun, tinatalon nila yung premyo eh. Oo, Masaya masaya pag yun. ganun Oy, sabong. pagka meron mga binibilangan pa lang, may nakita na tayo, tumatakbo na eh. no? Ang dami. Yung pagsakpay, naatuwa talaga. Ang dami ko napapanood Lahat ng makikita mo ron eh. sa social media. Andun lahat ng mga klase ng tao. Sabihan mo yung kaibigan natin na pag siya yung nanalo, huwag siyang maghuhubo dun. Ang daming camera dun. Yun ang delikado. Magba-viral siya doon. Bawal mag-ubo doon pag Ayun yung mga napapanood ko eh. Yung pustiso, ihulog na yung pustiso. Oo. Wag lang yung maghuhubo. Yung talaga Oo, yung- kasi may mga camera nga tayo doon, pare. At yung mga gustong makita yung laban nila, yung makuha yung video ng laban nila, Oo, high definition yung makukuha nila, ibibigay natin sa kanila yun. Oo, yun. Pwede kayong mag-request nung video nyo dun sa... Sa laban nyo. So, ang isa pang tanong, boss, may limit ba yung sultada natin? Or 5 to 7 ang ulutan? So, after 7, may tatanggapin pa ba tayong manok na naulot? Kasi meron tayong programa, hanggang 5 to 7 lang talaga ang ulutan natin. Ngayon, yung mga darating na mga alas 8, wala na yun. Hindi na natin matatanggap yun. So, talagang stricto tayo. Oo, kailangan Yung sa talaga 5 to tweets 7 natin. ulutan. Yung sa tweets natin, kailan pa ba magpa-register? Pwede kayong magpa-rehistro. Pwede naman ding hindi. Pero mas maganda, magpa-rehistro na kayo para doon sa availability ng kakaos. Oo. Pwede ba sila magpa-reserve? Or... Pwede naman. Pwede sila magpa-reserve ng kakaos. Sa 2 hits. Oo, sa 2 hits. Yun yung advantage ng naka-register na agad. Oo, boss, meron ka bago na yung- kagad kakaos. So, sa reservation, boss, sino yung pwede nating kontakin? Or soon to be announced na lang, update na lang Soon natin? to be na lang, sa opisina na lang natin kung sino yung pwedeng italaga ron para sa kakaos reservation. So, mag-a-update na lang tayo? Oo, mag-update tayo. Okay. Yung natin, boss, yung 2 hits natin, hindi ko na itanong to eh. Kasi sa natin, sa 1 hits ulutan natin, yung one event ulutan natin. Tambiolo yung gamit natin. Ganon din ba yung Ganon din hits? sa 2 hits ulutan. Tambiolo rin. Bunot mo fight number mo. Oo. Tapos may programa rin tayo na ilalabas Programa. doon. Mas lalong may programa So doon. talagang Para mas maayos. organized to. Organized yung 2 hits ulutan na to. Maganda to. At malaki ang papremyo. So 50,000 tapos 40,000 bearing to bearing. Parehas pa champion. 5-5 yung minimum. 5,000. No pat to, boss. No pat money. No pat pa rin. Ayan, yung ating Sunday and Monday yan Sunday and Monday. Tsaka dito, kahit konti ang manok mo, showcase mo kung paano lumaro yung breeding mo or yung kung gusto mo lang maglibang, talagang mapapalabang kayo dito. So muli, boss, imbitahan natin sa yung mga viewers natin at yung mga gustong lumaban sa Manila Arena dito sa ulutan natin. Mga kaibigan, kay sports, iniimbitahan ko po kayo na sumali sa ating 1 event ulutan at sa 2 hits ulutan na mag-uumpisa sa July 27 at July 28. Yeah. Dito po yan, sa Manila Arena. At muli iano lang natin mga senyores 8,000 per win sa ating ulutan. One event ulutan, 8,000 per win, 3,500 ang ating minimum bet. Cash band 3,000, no pad. At sa 2 hits ulutan natin, 50,000 ang premyo kada champion. Bearing to bearing 40,000, 5,500 ang ating minimum bet.
At 5,000, tama ba, Sir Jerry? 5,500. 5,500 minimum bet. Yung cash ban natin is Is 5,000. 5,000. So, naupat pa rin to, mga senyores. Ha? At muli po, ayan, dito na tayo sa ating magandang segment pa rin sa ating Larga na Podcast. Yung mga portion tayo ngayon. Yung nare-recognize natin yung mga pabati, pa-shoutout ng ating mga viewers, yung mga masugid na sumusubaybay. Ayan, at ito na nga, simulan na natin kay Boss Gerard dito sa ating Spotify Larga na Podcast. No? Thank you, Larga na, for the very informative podcast. Please keep up the good work. Shoutout from Dubai, requesting daw AEJ Brothers or Madlambayan Brothers on your next interview. Much appreciated. Cheers. Yan, kay Boss Gerald yan. Pipilitin natin yan. Pipilitin natin. At ito, mula pa rin sa ating Larga na YouTube channel. Ayan, ang ating new subscribers, sirs, and Miss from Canada, si Leonardo Panes. Ano daw? ito may nabasa ako. Siguro ikaw na magbasa niya, partner. Para sa iyo yan. Sino ba to? Babae. Kaibigan ko to, panigurado. Babae. Parang babae yung Ibang klase ka, Churudil, Amador at host na. Wala. Nadadala tayo ng mga boss natin. Ba't gano'n? Parang panglalaki yung pangalan pero babae yung profile. Oo nga. Garlito. At ito naman si Garlita yan. At Manika para 7080, no? Salute Among Tose, napakabuting tao. Mabuhay ka, Amo. Si Kitlan sa Guba naman, pa-shoutout mga idol from Negros. Esculin lang sa Kalam. At ito kay Chad Panes. Okay, thank you po. Napakaganda ng episode po, sir. Punta ako sa September. Bibili ako trio ni Sir Martin. Ayun. At at Jimmy Lucero W5B, salamat po sa segment na ganito. Maraming napupulot na aral. At shoutout boss from Davao City. Mula naman kay Jason Asuncion. Good day. Salamat sa mga video nyo. Sarap pakinggan at ang daming matututunan. More power po. Pa-shoutout next video. Ito na, yung inihilig mo. Na-shoutout ka na. At, eto sa Larga na Podcast YouTube channel. Ayun, Proud Ilonggo. Si Miss Kate. Idol Kate Villalon and Jet Sweater. Shoutout po. Taga dito yan sa amin. Si Attorney Lex Kulada. Breeder po yan. Sobrang galing ng mga manok niya sa Riverside Gimbal. Yun, si Falcon 9507, and my Kuya Tose is a blessed because he has a good heart. It is a God-given talent and a vessel of blessings to many. Mula naman kay Denovan Deldel. Ayan. Bahamitra naman po. Oriental Fowl X Western Fowl, Rain General, ang M56 signature line. Ayan, yung mga viewers natin sa ating YouTube channel. Doon pa rin ako nagtataka Doon sa baba yung profile, tapos pangalan Garlito. Garlitos. Mikey Garlitos. At muli po mga senyores sa mga papasyal sa Manila Arena, so wala pa rin pong entrance fee yan mga senyores dyan sa ating general admission and lower box. Ayan, machine betting only. So 500,000 doon sa VIP sa ringside. Ayan mga senyores 500,000. 500 pesos. Laki. Hindi, nasanay ako dun sa sa mga premyo kasi laki ng mga pa-premyo natin. 500 pesos sa pesos VIP. lang. Masyadong malaki yung 500,000. Yung premyo. Pwede nilang mapanalunan pala. Siyempre bukas. Mag-start yung ating elimination sa ating MBC. Oo nga, siya nga pala. Yung sa ulutan natin, wala tayong entrance fee. Ayun. Pagka sa ulutan, linggo at lunes. Ayan, free lahat yan. Pwede kayo pumasok. Pero pag entrance fee yan. Bukod dun sa ating Wednesday and Saturday na event. Except dun sa ating mga big events. Lahat libre lahat libre. Walang entrance fee na 500,000 yan. Pwede kayong pumasok lahat pagka hack fight pag-ulutan natin. Libre lahat. So ayan mga senyores, at muli na banggit na natin yung mga upcoming events ng Manila Arena, yung mga parating na laban like one event ulutan na magsisimula po
this coming July 27 at ang ating 2 hits double down. Double down 2 hits ulutan. So, magsisimula naman ng 28 yan, araw ng Lunes. Lapit niyan. Oo, at congratulate natin muli yung ating mga nag-champion last event. Okay, Charlie's Angel natin, no? 6 event. Kung saan dalawa nga, no? Yun ang ating nag-champion dyan. Yung entry nila, Boss Meng Ocante. At Mayor Tom. Mga bisita natin. At syempre, iniimbita din natin ang mga kalarga natin sa ating mga social media accounts na mag-subscribe mula sa ating YouTube channel. Yes, nandyan din tayo sa Instagram, Spotify, Facebook, sa TikTok, at Instagram. Ayan po ang mga platform ng ating Larga na podcast kung saan nyo po pwedeng panoorin yung napakagandang mga episode natin. So at muli, maraming salamat po sa ating guest today sa ating episode.